asked by Amurao this evening to share some thoughts or points for reflection on the topic faith and humility. And I hope you know why all our themes, our topics for this arena have to do with faith. Ang ating Santo Papa, inilunsad niya ang isang taon ng pananampalataya. He has declared October 12, 2012 until October 12, 2013 as the year of faith. Ang taon ng pananampalataya. And so you have to expect that throughout this year, our reflections will have to be about the meaning of believing, the meaning of our faith. At napakaganda ng pagkakataon dahil naghahanda tayo para sa canonization ni Pedro Calungsod bukas na yun. I will take part in the annotating of what's going to happen in Rome tomorrow in GMA 7. Sana panoorin din yun, sundin ang mga pangyayari sa Roma. Kasalukuyang nagaganap din ang isa pang napaka-makasaysayang pangyayari sa Roma. It's a world consultation of bishops. We call it the Synod of Bishops on the new evangelization. Ang panawagan ng Santo Papa ay isang bagong pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. A new evangelization. Nandoon po sa Roma ang maraming mga kinatawan ng lahat ng mga diocese sa buong daigdig. Of course, we have a big representation from the Philippines because, well, bukas ang pagdiriwang ng Santo Papa para sa canonization ng 7 santo. At isa sa mga santo ito ay Pilipino. Ano ang pangalan? Pedro Calungsod, isang kabataan. Well, let us now reflect on faith and humility. Ang ganda ng pagtatambal ng pananampalataya at kababaang loob. Because one cannot go without the other. You cannot have faith without humility. Humility is an essential aspect of believing. It's an essential aspect of faith. Yung nakaraang synod, kasama po ako doon. It happened in 2008. At ang topic was on the Word of God in the life and mission of the Church. Di ba kami mga bishops from the Philippines na-elect para maging kinatawan ng mga Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nandoon din doon si Bishop Roderick Pabilio, Archbishop Chito Tagle, Bishop Arturo Bastes, ang inyong likod, at saka si Archbishop Orlando Quevedo. 5 kami. And I remember very distinctly, kasi ang topic is about the Word of God. Nung lumabas ito doon sa final pastoral exhortation ng Santo Papa, ang first chapter niya was entitled The Word of God, Verbum Dei. Tapos tinignan ko yung pagkakasunod-sunod ng mga sections ng chapter 1 na yun. Ang first part niya ay The God who speaks. The God who speaks to us. Ang Diyos na nakikipag-usap sa atin. Tapos yung second part niya ay our response to the God who speaks to us. Ang ating sagot o tugon sa Diyos na nakikipag-usap sa atin. Ang sabi ng Santo Papa, Pope Benedict XVI, yon ang pananampalataya. Faith. Faith is our response to the God who speaks to us. Ang pananampalataya ay ang ating tugon sa Diyos na nakikipag-usap sa atin. Minsan, meron akong nakita ng isang ama nakikipaglaro sa kanyang bunso na sanggol na hindi ko marunong magsalita. Ang sabi ng tatay, anak, ulitin mo, Daddy, Daddy. Aba, sa kaulit ng ama, nasabi ng bata, Daddy.
Ay, naku, nagpapalakpak yung tatay. Tinawag ako, daddy daw, daddy. Gusto kong sabihin sa kanya, hindi ka tinawag, inulit lang niya yung sinabi mo. Ganyan naman tayo nagsisimulang matutong magsalita, di ba? Bakit? Pwede ba tayo matutong magsalita kung walang kumausap sa atin? Isipin ninyo, kahit kayo may bibig at may tenga, kung kayo isinilang sa gubat na walang kasamang tao, kundi mga orangutan, tingnan lang natin kung kayo'y matututong magsalita. Kaya tayo marunong magsalita ay dahil may nakipagsalita sa atin. May kumausap sa atin. Binigyan tayo ng mga salita, ng bokabularyo, at tayo'y natuto na sumagot at tumugon. Ganyan sa mga tao. Ang tao sa tao, kailangan ng lingwahe. Ang tao sa Diyos, ang Diyos sa tao, mayroon ding lingwahe. Hindi katulad ng lingwahe ng tao sa tao. Ang Diyos, kinakausap tayo. Pero dahil Diyos siya, marami siyang paraan. Alam niya kung paano tayo kausapin. Kung nakikinig tayo. Kung attentive tayo. At kapag ikaw ay nakinig sa Diyos, ay bubuksan niya ang iyong puso at ikaw ay matututong makipag-usap sa Kanya. Sumagot, tumugon sa Kanya. Naalala ninyo si Mama Mary. Napakasimpleng dalaga. Ginanong siya ng anghel. Binati siya. Sabi sa kanya, "Hail, full of grace, the Lord is with you. You have been chosen by the Lord for a very special mission." Ang sagot ni Mama Mary, pagkatapos ng konting clarification, ang sabi niya, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word." I call that the humble response of the believer. Ang kababaang loob ni Mama Mary, "I am the maid servant of the Lord. Let it be done to me." Kung yan ang wish ni Lord, matupad ang gusto niya. Yun ang tugon. That is the response of the true believer. Well, today's gospel is